Are you still looking for a ready for occupancy house and lot located here in Metro Santa Rosa area, very near to New Valley? And if you remember guys, itong house and lot na nasa likod ko, na-feature na natin siya before dito sa ating YouTube channel. And the reason why I'm sharing this with you guys is from 20 million price before down to 18 million pesos na lang itong ating property na nakikita nyo sa likod. So bago natin i-start yung house or sa loob guys, let's talk about this property. Kung makikita nyo sa facade pa lang ng house, kung makikita nyo yung vibe ng property dito lang sa labas is modern industrial. Kung makikita nyo yung ginamit nilang mga woods, yung color ng bakal, black, and then syempre yung bubong din, pinili nila is black, which is nakita ko lang dito, almost siya lang ata ang gumamit ng black. Pero lahat ng bubong dito, almost same ang materials. So from doon sa black na roof nila guys, nagko-complement yung colors nila, consistent up to dito sa ginamit nilang color din ng kanilang main gate. Okay? So dito, pagpasok nyo guys, welcome kayo ng inyong gate, which is very exclusive na sa village and nakakadagdag pa na exclusivity dito sa inyong mismong property. May mga client ako na naghahanap na gusto nila may gate na. So ito guys, pwede nyo makonsider to, literal na may gate na. And ang ganda lang, kahit na may gate siya, usually kasi, di ba, pangit pag gate lang yung nakalagay sa mismong property mo. So dito, hinaluan niya ng mga halaman. So kung kayo ay plantito, plantita, may enjoy nyo dito sa property na ito. Okay, so pasok lang tayo dito sa ating sa ating gate. And pagpasok niyo dito guys, ito yung ating main entrance. Pero bago natin pasukin yung loob, iikot ko muna kayo dito sa paligid ng property. So dito, meron tayong one carport na allotted. I think pag sinagad mo nga dito, kaya rin ng dalawa. Basta bubuksan lang yung gate. Pero para safe, kahit yung hindi nyo masyadong ginagamit ng sasakyan, pwede na siya dito. Half na may bubong din, or pwede nyo rin lagyan kung gusto nyo yung canopy lang, yung transparent, para may sinag pa rin ng araw. And then dito, pag dinire-diretso mo, kaya siya nandito rin guys, may hallway dito, para kung sakali mag-park ka dyan, dala-dala mo yung groceries, papunta ka na dito sa dirty kitchen. And then, dito sa dirty kitchen guys, andito rin yung ating access papunta sa ating maid's room guys. So dito sa maid's room, maganda naman yung space niya, sobrang luwag din compare sa mga ibang property na napapasok ko no guys, medyo maliit lang yung maid's room nila. Ito maluwag, and then may sarili pa silang toilet and bath dito sa loob. At hindi lang basta toilet and bath, tara silipin natin. Tignan nyo guys, sobrang luwag. Diba? Hindi siya yung literal na isang cube lang na bowl lang and then shower. So dito may space talaga siya, may sarili siyang space yung inyong mga angels, no? Which is a good thing. Isa to sa mga hinahanap ng mga buyers natin dito sa New Valley area. So dito guys, may access tayo going here sa loob ng ating house, pero later natin yan gamitin. Puntahan naman natin yung sa left side ng property guys. So dito, ito yung sinasabi kong sa gate ninyo, privacy na nga yung gate, then nalagyan pa siya ng halaman. Sobrang ganda lang, nagko-complement sila ng vibe ng mismong pasad nung property. Tapos, kung kayo ay plantito at plantita, imagine sobrang daming space nito para i-garden ninyo. Lumago na nga to. Maliliit pa lang to dati. So, ayan, may hallway kayo dito, papunta dito sa ating lanay area. So, ito yung pinaka-lanay area natin na may access, later, papakita ko sa inyo, dito sa ating dining area. Okay? Then, pag sumagad ka pa ng konti, kung makikita nyo tong tiles na to, or cement na to, nandito ang inyong laundry area. Or pwede nyo rin lagyan ng play area sa mga kids ninyo. Pwede nyo ilagay dito yung mga gamit nila para hindi naka-expose sa bahay. No? Kung mahilig kayo mag-swimming, pwede na yung portable swimming pool dito, maluwag siya, no? So, may enjoy ng mga kids nyo dito. Pasok naman tayo sa loob. So, yun guys, galing lang tayo sa ating lanay area sa gilid nitong property. Then, pagbunta mo dito ulit sa unahan, andito yung ating main entrance, which is naka-smart lock na rin siya. So yun guys, pagpasok mo dito sa mismong property, very consistent ng design, nakakatuwa. Kung ano yung nakita nyo sa facade, yung pagka-modern niya, yung ginamit na kulay, everything, yun din ang ginamit nila dito sa loob. Which is nakikita nyo naman yan sa video. So itong pagpasok mo guys, i-welcome ka ng inyong living area or living space dito. And ang gusto ko lang dito na napansin ko, yung mga patay na wall, nilagyan nila ng accent na nakadagdag sa design.
And sabi ko nga, consistent yung design. Kasi kung yung design sa labas, design din sa loob. Tapos, dito, since ito yung living area, usually, isa lang yung, sa mga bahay na napapasok ko, isa lang yung bintanang side nila. So, hindi flexible yung gagawin nating design. Usually, dun lang yung sofa. Since ito, yung dalawang dingding niya, meron tayong ventilation, pwede kang mag-L-shape, pwedeng dito lang, tapos dun yung TV para nakaharap, o pwedeng dito naman, then dito yung TV, depende sa inyo. So, very flexible. And it's important, guys, na ganito ka-flexible yung property na bibilhin niyo, especially if it's ready for occupancy. Isa kasi sa mga common problem ng mga clients ko, napapansin ko, sinasabi nila, Carl, hindi na kami makapag-design, hindi na kami makapag-design ng amin, hindi na, nawawala na yung sariling touch ba? O yung art no mismong dito sa loob ng bahay. So dito, very flexible pa rin siya. Although finish yung bahay, pero meron pa rin kayong space to design your own home. Just like here sa living area. So this is the living area. And dito naman sa part na to, ito yung inyong television. Bahala na kayo kung gusto nyo, television rack, or gusto nyo yung normal na ginagawa natin, yung may nakalagay ditong foyer, everything. Kayo nang bahala, guys. At sabi ko nga, itong bahay na to, kahit na ready for occupancy siya, kayo pa rin ang magde-design. Freely pa rin. Maluwag pa rin yung mga space, yung mga ideas nyo, pwede nyo pa rin i-execute dito sa loob ng bahay. So, diretso naman tayo dito. Meron tayong may kitang mini hallway. Maliit lang na hallway, guys, na nagsiseparate sa ating living area, stairs, and dining and kitchen. So, open layout naman siya, pero hindi siya kagaya nung normal na house na nakikita natin. Like, isang buo talaga na square open. So, dito, open siya, pero naging partition niya is itong stairs and secret na powder room, guys. So, sobrang nito, uso-uso yung ganitong uri ng powder room. Kasi usually, alam mong powder room agad siya eh. Yung mga ibang house, especially yung mga naunang itinayo na house. So, sa mga modern, yung mga bago lang na itinayo, since medyo may idea na, Gen Z vibe na, Millennials vibe na, so, ito na yung nauuso. Pupush mo lang siya, then, nakatago na yung inyong powder room. Then, push it again, bubungad na sa inyo itong mismong loob ng powder room. So, ang ganda, sabi ko sa inyo, consistent, ito rin yung ginamit nila, kaya parang nakakalito rin eh. Kasi naisip mo, baka design lang din, kagaya ng ginawa dun sa wall dun sa may living area. So, yun din yung ginamit nila dito na panels dito sa mismong powder room. Okay? So, pagpasok mo, hindi pa agad toilet. Di ba? So, nakatago pa siya dito, guys. Then, may mga racks dito. Pwedeng ilagay yung mga tissues, soap, and yung mga kailangan dito sa toilet. And again, ganda lang niya kasi imbis na toilet agad, lavatory muna, then may privacy pa talaga yung nagto-toilet. Nakatago talaga, as in. So, yan, push lang natin, then, voila, design na ulit siya. Tapos, pagpasok mo dito, guys, lumagpas lang tayo ng konti, ito naman yung ating dining area. So, dito guys, sa dining area, siguro at least 6 to 8 seater o kaya 6 seater na lang para maluwag pa rin. Pwede na ditong mag-dinner or mag-event yung inyong family, guys. Pwede mo na invite yung inyong mga friends kasi maluwag na maluwag din naman. And meron ka pa ditong space, depende sa inyo kung gusto mo ilagay. Pwedeng another refrigerator pero meron ng space dito eh. Pero depende sa inyo, guys. Sabi ko nga, kinaganda dito sa bahay na to, kahit na siya ay ready for occupancy, fully finished na yung bahay, you can design it on your own pa rin. Mafe-feel mo pa rin na bahay mo to, no? Hindi ka lang basta bumili ng gawa ng bahay. And then, dito, from the dining area, syempre, kadugsong yan, itong ating mini countertop. Dito, pwede ka mag-prepare ng breakfast mo, ng merienda ng mga kids, and marami pa iba. Ikaw na bahala. Tapos, dito naman yung ating kitchen area. Kung mapapansin nyo, same lang lahat ng ginamit. And I like that they open or they allotted a space dito na hindi nila ginawa ng cabinets. Hindi puro cabinets. O, dito, nag-allot sila ng space pa para may touch pa rin ng white. Or di kaya, kung may gusto kang mang ilagay, bahala ka. O anong gusto mong ilagay, mapa-art man yan or another cabinets, it depends on you guys. Pero itong mga nilagay nila, okay na rin kasi matatago mo na rin yung mga gamit mo dito. Okay, so simulan natin siya dito. So, dito sa cabinet sa to, ito yung inyong pantry. So, nakatago siya. Ayan. And then, dito, may konting space ka pa. I think microwave, pwede mo ilagay dito. And then, dito sa baba, meron ka rin mga cabinets and drawers. So, naka-soft close na rin siya. Ayan, guys. Lahat yan, naka-soft close na.
So dito naman yung inyong lutuan guys. Ito yung inyong kitchen area. Then another cabinets naman para sa inyong mga gamit. Tapos ito naman yung inyong sink. And meron tayo ditong switch in case magpe-prepare ka lang ng midnight snack. Diba habang nanonood sila ng movie dito sa living area. So dito buksan mo lang tong switch na to. Pwede ka na mag-prepare. Okay? Ganda lang dito guys kasi well-planned talaga yung bahay. Even yung mga ceiling makikita mo, drop ceiling na siya. Tapos yung mga lights niya, okay na okay siya. Kasi parang kayo na rin yung nag-design dahil sobrang modern. And then dito guys, sobrang functional lang niya. Kung akala mo lang siya ay mini countertop, meron ka ring drawers dito. Siguro dito, since sabi ko nga, dito pine-prepare yung mga breakfast, pwede sa mga kids. Pwede mo na rin dito siguro ilagay yung mga ginagamit pang breakfast, no? So, depende na yun sa inyo, guys. And meron ka na rin ditong La Germania na range hood. Kumpleto na halos, gamit mo na lang yung dadalhin mo. And add ko lang, guys, dito sa living area, meron kang access papunta sa lanai area. And meron ka ring access dito papuntang laundry area. In case na may bisita ka, buksan mo lang to para yung airflow and yung flow din ng mga bisita mo, dire-diretso lang. Hindi siya masikip, no? Actually, pwede pa nga silang kung saan pumunta dyan, yung mga kids maglaro. And ngayon naman, punta naman tayo sa ating second floor. So, dito sa ating second floor, pag-akit nyo dito sa stairs, meron tayong almost floor-to-ceiling na window. Pwede mo pang designan ng gusto mong kortina. And, napansin ko, wala pa dito nakalagay na chandelier. So, pwede ka pa rin maglagay. Pwede ka mamili ng ilaw na gusto mo. Okay? Maluwag na maluwag pa rin siya. So, dito sa taas, you have 3 bedrooms. Meron tayong common toilet dito. And dito naman, may sariling toilet, yung master's bedroom. Pero bago yan, puntahan na muna natin itong first bedroom. So, bago tayo pumasok, kung mapapansin nyo, yung access dito is parang pa letter L. Nakakatuwa lang kasi, sabi ko nga, ang daming space pa na pwede nyong lagyan ng design. Kagaya nito, pwede nyong lagyan ng konting accent. Kung since, room ng mga kids, pwede mo ilagay dito yung mga collections nila, mga trophies, medals, picture frames, depende sa inyo. So, pasok tayo sa first bedroom. Pagpasok mo, it's a huge space, perfect sa mga kids, and high ceiling na siya. So, ganda. Pwede mo pang i-lofted to kung kinakailangan. So, high ceiling na siya, tapos lahat ng sides, meron siyang windows. Yan. And isa pa dito, pare-parehas ang lahat ng cabinets na nilagay nila. So, hindi mag-aaway yung mga kids mo. Pare-parehas. And pare-parehas din ng mga switch. Yan. So, ang ganda lang tignan kapag kagano'n. Parang lahat uniform, lahat planado. Even tong mga socket nila, same lang ng color. Tapos may nakaabang na rin. Diba? So, kung may kids ka na nag-aaral dito sa De La Salle, dito sa Xavier, dito sa loob ng South Forbes, sa St. Scholastica, dito sa loob ng South Forbes, perfect na perfect tong house na to sa inyo. So, dito naman tayo ngayon sa ating second bedroom. So, dito sa ating second bedroom, iba naman yung kanyang size. Kung doon ay paloob, dito naman palapad. So, dito pwede yung ating middle child, pwede na siya dito, si panganay doon. So, eto, high ceiling din siya. And may mga windows din, both sides for ventilation. May kasama na rin siyang aircon guys, lahat ng rooms ha. And then may nakaabang na dito na switch, socket na pwede mong ilagay dito yung television. Pero ako, kagaya dun sa bahay na nilipatan namin ng partner ko, mas maganda sa amin yung projector. So since ito, kwarto naman to, I think dito, maganda i-suggest yung projector na lang. Lalo na kung mahilig sila manood ng movies, kagaya namin. And sabi ko nga, same lang yung ginamit ng mga materials, pati sa cabinets. Ito, medyo nalalakihan pa nga ako guys Pero, depende sa inyo kung gusto nyo bawasan o gusto nyo ganito talaga. Pwede na to. Kung marami namang gamit. So, paglabas nyo naman dito guys, ito naman yung ating common toilet and bath dito sa second floor. So, ayan, pagpasok mo dito, decent space naman siya. Dito sa kabila yung toilet, and then nandito naman sa right side yung kanilang shower area. So, both may privacy naman, kasi nasa gitna nila nilagay yung lavatory. So, tapos dito naman sa lavatory, yung kanilang mirror is tricolor na rin. Ayan, di mo na kailangan ipalagay dito sa second floor. Sabi ko sa inyo, konting-konti na lang talaga yung mismong ilalagay nyo dito or gagawin nyo dito sa house na to. Kasi the rest, more on personal nyo na talaga. So, dito sa hallway na to, it will lead you
to the master's bedroom. So kung nakikita nyo kanina sa tapat ng house, sa facade ng house rather, ito yung balcony mismo. So mapapansin nyo, may balcony lang yung master's bedroom, which is at some point napakaganda kasi privacy din nung nasa loob ng master's bedroom. Hindi lahat may access. Okay? So dito, sobrang luwag ng space and very flexible din kasi pwede kang maglagay dito ng TV screen or ng television o kaya projector kung kayo ni partner or ni misis mahilig manood ng movies. And then dito yung inyong mismong kama. Tapos may space pa dito eh. So pwede kayong, I think maglagay pa nung tables or office area naman ni husband. Pwede siya dito. Lalo na kung kagaya ko, nag-edit din siya ng video. Yeah, may space pa dito na pwede. And then dito, parang may konting ka lang guys. May konting walk-in closet ka. Dito. Pwede mo palagyan ng mirror tong part na to para functional talaga. Yeah, may wardrobe ka dito. Tapos, dito naman, ito yung ating toilet and bath dito sa loob ng master's bedroom. So, pagpasok mo dito, modern na rin yung ginamit nila and tricolor na rin tong mirror. Tapos, almost same lang naman ang ginamit na shower. So, parang uniform lang talaga lahat. Kung gusto mong palitan, nasa sa'yo na lang. Okay? Pero napakaganda na kasi gray din yung color. Kung mahilig ka sa mga aesthetics na kulay, pwede na to. Tapos may glass ka ditong partition para yung tubig hindi umapaw dito sa area na to. Then ito yung toilet, ito yung lavatory. Paglabas mo, meron kang cabinets. Tapos ito naman yung full size na mirror dito sa tapat para pwede ka kagad mag-ayos. And dito naman guys, ito yung access natin papunta dito sa ating balcony, dito sa master's bedroom. So labas lang tayo dito guys. Since this is an afternoon sun, so dito yung lapag. Actually, para ka nasa gitna pala. Kasi ngayong morning, nandito sa side ko na to guys. Kung na-imagine nyo, nandito sa side ko na to, then ang lubog niya dito sa likod. So, hindi siya literal na morning sun, pero yung balcony mo is nasisinaga ng araw sa umaga. Kagaya ngayon na nag-film tayo, 9 a.m. Okay? Then hanggang dito, may balcony ka guys. Isang straight siya dito. And I like these details na nilagay. Para yung mga tubig, kapag wala tayo dito, wala naman, syempre, lagi nag-check, pwedeng pumunta na lang dito yung tubig kung saan nang bababa dyan sa ating mga daanan ng tubig pababa. Okay? So, yun yung ating balcony. And that's it for this property house tour, guys. Medyo quick lang din and syempre, sobrang excited pa rin ako nung unang beses na nakita ko to. Up to now na bini-video ulit natin siya. And ngayon naman, baba tayo sa ating ground floor. Pag-usapan naman natin yung other details nitong property. That's it for our house tour, guys. Itong property sa likod ko, this is brand new house and lot. Again, it has a lot size of 152 square meter, 220 for the floor area. It has 1 carport, 3 bedrooms, 2 toilet and bath, 1 powder room, and syempre, you have a huge space para sa lanay area, especially if you are plantitos or plantitas. And if you're interested about this property, we're selling this one from 20 million before down to 18 million pesos na lang. If you're looking for this kind of property, ready for occupancy, malapit sa New Valley, exit away, and pwede ka na agad mag-move in right away. Dalhin mo na lang yung mga personal na gamit mo. Then, all you need to do is call us on the numbers flash on the screen. It is 639-6960-20739. Again, it is 639-6960-20739. It has a Viber, WhatsApp, and iMessage para sa ating mga kababayan working abroad. And that's all for today's video. Thank you guys for watching and see you on my next one.